Sa Cagayan, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Para sa update live na magbabalita, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, nasan ka eksakto sa Cagayan at kumusta ang sitwasyon dyan? Kasi di ba yung mga oras na ito, Merimon, ay ito na yung bumababa na yung tubig baha at ang mas mababa yan kesa sa Isabela. So parang nagiging catch basin na yan. Oo, tama, Cheryl. Nandito ako ngayon sa Tuwao. At ito especially sa may Tuguegarao area, yun yung mga major catch basins talaga, especially sa mga kalapit na probinsya dito sa Cagayan. So that includes yung Kalinga, yung Mountain Province, even yung Nueva Vizcaya. And ngayon, ang pinaka-tinututukan, especially dito muna sa Tuwao, is yung recovery. Nasa barangay, Barangpuag tayo at tinututukan nila. Kahapon kasi nag-subside na yung umapaw na tubig dito mula sa Chico River. Pero kung makikita ninyo, putikan pa rin talaga at tinututukan ng lokal na pamahalaan yung clearing operation dito. Lalo pa, meron ding mga troso na nakasama na tinangay. At makakasama rin natin para sa iba pang detalye si Cagayan Vice Governor Manuel at para pag-usapan natin kung ano nga ba yung kasulukuyang lagay dito. Vice Gov, sa analysis niyo po, kumusta po ba ang lagay ng Cagayan? Well, relatively okay, no? Kasi ang hangin hindi naman masyadong malakas. Although even at this point in time, hindi pa tayo nakakasigurado dahil yung tubig parating pa rin, no? Ang problema ng Cagayan kasi is yung tubig na galing sa basin, the Cagayan River Basin, which is composed of almost 3 regions and 7 to 8 provinces. Dumadating pa lang ngayon, kaya dyan sa Tuguegarao, dadating pa lang at dumadating pa lang. Kaya I think umaabot na ng 12 meters yung Buntun, which is very critical na yon. In fact, baka i-close nila yung Buntun. Ang critical level kasi noon is 9 pa lang. Critical na yun. No? Warning, and then critical tayo sa 11. Ito naman dito sa Tuao naman, galing naman sa Kalinga and Mountain Province ito through the Cagayan River, which is one of the major tributaries also of Cagayan River. Pero ito kasi, mag-drain sa Cagayan River doon na sa Gataran. Malapit na yan sa Aparri. So this is not part of yung tubig na pupunta ng Tuguegarao. Although, ang affected dito is Tuao, dahil dito talaga, we are at the foot of the Cordillera and Piat, and of course, Santo Niño. Pero makita nyo, ito yung pinaka-perennial na problem namin. Ito, Barangquag, Batug, 3 barangays or 4 barangays namin dito dinadaanan, and silted kasi yung Chico River, kaya ang tubig aapaw at aapaw. And we do not have the luxury of having a flood control program dito by the DPWH. So sana makita ito ng national government because sayang ito may infrastructure dito. We have a provincial road na paved dito, we have a gymnasium, we have a high school dito, and of course the residents na nandito pa rin insisting on staying here in spite the fact na meron naman na mga bahay ito, yung mga iba dito, doon sa relocation site. Vice Gov, Mamba, kumusta po yung supply ng kuryente? Tsaka may mga kakailangan pa po kayang evacuees na ilikas? Well, meron pa kami evacuees. Nadaanan natin kanina doon. No? I think umabot yan about 700 to 1,000 yatang individuals. No? Nandun pa rin hanggang ngayon dahil hindi pa sila makakauwi dito. Kukumpunihin pa ito. As far as power is concerned, meron kaming localized interruption, especially dito sa barangays na ito. Pero so far, hindi naman nagpumalya even sa kasagsagan ng uwan dito. Kasi hindi naman ganun kalakasan. Ang talagang problema is yung tubig na rumaragas at dumating dito. Although dito hubo pa na, pero yung Cagayan River, problema pa rin. And Vice Gov, sa ngayon po ba, sapat po ba ang tulong na ipapaabot po natin? Well, ito yung local tulong, no? Local, galing sa LGU ng Tuao, of course, the province. I think the governor was here yesterday. And tuloy-tuloy naman yung tulong natin, lalo sa mga tao. Pero ang medium and long term namin dito is again to provide them new homes. Kasi makita mo, this is basically condemnable na, no? Kung ma-maintain man nila itong mga bahay-bahay na to, parang temporary lang na pag-i-stayan nila dahil nandito yung mga field nila.
Otherwise, we have to provide them new relocation sites. We have two relocation sites. May dalawang relocation sites na kami dito. Papatulang lang kami on yung mismong habitat nila, yung mismong houses nila. Kasi kailangan talaga. Although we have about 220 na units na occupied na. Now, yung mga additional na lang, mga bibigyan pa yung magiging problema namin. Okay. So Vice Gov, Mamba, points of reflection. Preparation, okay. Flood control kailangan po. Yun ang kailangan po natin, yung flood control program. Kasi priority po ito pero hindi po nakikita. And sometimes it is politicized. Dahil yung congressman namin dito, talo dito, wala siyang pakialam sa atin dito. Sana makita niya na yung mga areas na natatalo siya, lalo na kung hindi niya binabayaran, at dito sa Tuaw, hindi walang bayaran dito. Now, you serve them well and I'm sure they have the heart also to reciprocate. Yung mahirap sa kanila porque talo sila dito. Akala nila lahat na lang nababayaran. Hindi ho kami nagpapabayad dito ng boto. Ang kailangan namin ay tulong sa mga pangangailangan po namin. Alam yan ng mga senador, alam yan ng presidente, alam yan ng governor, alam yan ng congressman. Our town has never been a town that will be paid. But you serve us well and we give you our trust and confidence by voting for you. Thank you very much po. So yan, Cheryl, salamat po Vice Gov Manuel Mamba. So yan, Cheryl, ito yung isa sa mga napuntahan natin, pero lilibutin pa natin yung ibang bahagi ng Cagayan, especially ang Tugigaraw. Plus yung Bunton Bridge na naglabas na rin kasi dito ang DPWH na maaari na nga itong isara. 11.9 meters na kasi yung taas ng level ng tubig doon. 9 meters talaga yung critical level. So konting-konti na lang, 12 meters high na yun. Kaya ito isa tong major bridge na kumukonekta dito sa lalawigan nga ng Cagayan. Pero sa ngayon, ito ang lagay dito at antabay tayo sa iba pang mga impormasyon sa paglilibot natin. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.